Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Sa gitna ng malamig na gabi sa Seoul, tahimik ang lahat. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na bumagsak sa lupa, maganda pero malungkot. Doon, sa isang lumang parking lot, nakaupo si Jiwoo sa loob ng maliit na booth. Nakatingin lang sa kawalan habang ang ambon ay marahang kumakaluskos sa bubong. Bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok. May hawak na maliit na bag, basa sa ulan, at nakasuot ng itim na shades kahit gabi. Mahina itong nagsalita, maingat, parang ayaw gambalain ang katahimikan. Pasensya na. Dito ba yung booth na may TV dati? Pinapagamit kasi sa akin noon ng guard na nanonood ako ng drama tuwing gabi. Tahimik lang si Jiwoo. Tiningnan niya sandali ang babae bago marahang tumango. Pwede kang umupo, sabi niya sa wakas. Ngumiti ang babae at umupo sa tabi ng pintuan. Salamat. Akala ko wala ng tao rito. Tahimik ka kasi. Sanay lang, sagot ni Jiwoo, halos pabulong. Nagtagal ang katahimikan. Sa pagitan ng patak ng ulan at mahinang tunog ng TV, may kung anong kakaibang kapayapaan. Hanggang sa biglang nagsalita muli ang babae. May ngiting bahagya sa labi. Alam mo, kahit hindi kita nakikita, parang ang bigat ng mga mata mo. Natigilan si Jiwoo. Ha? Toto, patuloy ng babae. Ramdam ko lang. Parang marami kang gustong sabihin, pero ayaw mong magsalita. Hindi siya sumagot. Hindi rin niya alam kung paano. Ang boses ng babae ay may lambing na matagal na niyang hindi naririnig. Isang uri ng kabaitan na parang delikado kapag nasanay ka. At sa gabing iyon, habang patuloy ang ulan sa labas, naramdaman niyang muli kung paano ngumiti. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa presensyang tahimik pero nakakapawi ng lungkot. Kinabukasan, bumalik muli ang babae sa booth. Parehong oras, parehong lugar. Ang langit ay kulay abo at ang hangin ay may dalang lamig na parang humahaplos sa balat. Nakaupo si Jiwoo sa loob, nakasandal sa malamig na pader, habang pinapanood ang pagbuhos ng ulan sa labas. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, hindi na siya nagulat, alam niyang babalik ito. Ang lamig ngayon, mahina nitong sabi habang pinapahira ng buhok ng tuwalya. Hindi agad sumagot si Jiwoo, ngunit may inabot na tasa ng mainit na kape. Para sa'yo. Ngumiti ang babae at tinanggap iyon. Maingat na hinawakan ng tasa gamit ang dalawang kamay. Salamat. Ang bango. Alam mo bang matagal ko nang hindi naaamoy ang ganitong kape? Parang may kasamang alaala. Hindi na kumibo si Jiwoo. Sa loob ng booth, ang bawat tunog ng ulan ay tila humahalo sa tibok ng puso niya. Tahimik silang dalawa, nakikinig sa tunog ng mga patak at sa mahinang kaluskos ng TV na nagpi-play ng lumang drama. Hindi mo man ako kilala, sabi ng babae matapos ang ilang minuto. Pero salamat sa katahimikan mo. Minsan kasi, mas nakakagaan ng loob yung mga taong marunong makinig kaysa magsalita. Bahagyang napatingin si Jiwoo sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niyang manatili roon. Gusto niyang pakinggan ang boses na yon. Paulit-ulit hanggang tumigil ang ulan. Lumipas ang ilang araw, naging nakasanayan na ng babae ang pagpunta roon gabi-gabi. Dalangin niya palagi ang maliit na radyo. At tuwing tumutugtog ito ng lumang kanta, sabay silang nakikinig habang tahimik lang na magkatabi. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, tinanong ng babae, "Pwede ba kitang tanungin ng totoo?" Tumingin si Jiwoo, bahagyang nag-angat ng tingin mula sa tasa ng kape. "Ano yon? Lagi kang tahimik, pero kapag naririnig kita magsalita, parang may lungkot sa pagitan ng mga salita mo. Parang may tinatakbuhan." Hindi agad nakasagot si Jiwoo. Matagal bago siya muling nagsalita.
May mga bagay kasing mas madaling itago kaysa ipaliwanag. Pero hindi mo kailangang itago lahat. Mahinang sagot ng babae. Kasi minsan, yung mga sugat, mas humihilom kapag may ibang nakakakita. Hindi alam ni Jiwoo kung bakit parang biglang naging masigla ang hangin sa loob ng booth. Baka dahil sa paraan ng pagkakasabi ng babae. O baka dahil matagal na rin siyang hindi tinatawag ng ganoong kabait. Ngayon lang ulit siya nakaramdam na may nakakarinig. At sa gabing iyon, habang patuloy ang ulan sa labas, unti-unti niyang naramdaman na may maliit na bahagi sa kanya ang nagsisimulang gumaling. Lumipas ang mga linggo. Ang dating katahimikan ng booth ay napalitan ng mga mahihinang tawa, kwentong walang direksyon, at mga sandaling hindi kailangang ipaliwanag. Naging parte na ng gabi si Yena ang babaeng may dalang radyo, ngiti, at mga salitang nakakagaan ng bigat sa dibdib ni Jiwoo. Isang gabing malakas ang ulan. Dumating siya na basang-basa. Wala akong payong, sabi niya, habang tinatanggal ang tubig sa buhok. Pero okay lang. Gusto ko kasi yung tunog ng ulan. Kumuha si Jiwoo ng tuwalya at iniabot yon. Mainit pa ang singaw ng kanyang palad. Ngunit imbes na agad kunin, hinaplos muna ni Yena ang kamay ni Jiwoo, marahan, parang tinatanda ang pamilyar ang bawat linya ng palad nito. Ang lamig ng kamay mo, sabi ni Yena. Parang bihira kang hawakan. Hindi nakasagot si Jiwoo. Hindi rin niya alam kung bakit hindi niya binawi ang kamay niya. Baka dahil matagal na rin mula nang may taong nakaramdam sa kanya ng ganitong lambing. Tahimik, totoo. Walang hinihingi. Habang patuloy ang ulan, dahan-dahang lumapit si Yena, nakikinig sa tunog ng ulan sa bubong. Alam mo, sabi niya, kapag umuulan, mas malinaw kong naririnig ang mundo. Para bang mas buhay siya kapag madilim. Mas gusto mo bang madilim? Tanong ni Jiwoo, halos pabulong. Hindi naman, sagot ni Yena. Pero mas totoo. Kapag maliwanag kasi, lahat puro tingin. Pero sa dilim, dun mo maririnig kung sino talaga yung totoo sa paligid mo. Tahimik si Jiwoo. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Pero ang mga salitang iyon, parang dumiretso sa pusong matagal nang nanahimik. Minsan tinititigan niya si Yena habang nakikinig ito ng musika. Minsan gusto niyang sabihin kung gaano siya humahanga sa tapang nitong ngumiti kahit walang nakikita. Pero sa tuwing bubuka na ang bibig niya, nauuna palagi ang takot-takot na baka hindi siya karapat-dapat. Takot na baka kapag nalaman ni Yena kung sino siya, mawala ang lahat ng katahimikan na meron sila ngayon. Sa halip piniling manahimik ni Jiwoo, kinuha niya ang lumang payong na nakasabit sa pader at iniabot iyon kay Yena. Uwi ka na. Malakas ang ulan. Ngumiti lang si Yena, tinanggap ang payong at mahinang nagsabi, kung sakaling hindi kita makita bukas, babalik pa rin ako. Kasi gusto kong marinig ulit yung boses mo. At sa gabing iyon, nang tuluyan nang lumakad si Yena sa ulan, hindi na nakagalaw si Jiwoo. Parang may iniwan itong hindi niya alam kung kaya pa niyang ibalik ang sarili niyang puso. Malamig ang gabing yon. Ang hangin ay mabigat. Parang may dalang bagyong matagal nang nagtitimping bumagsak. Tahimik si Jiwoo sa loob ng booth. Pinagmamasdan ang basang kalsada sa labas. Ilang gabi na ring hindi dumarating si Yena at sa bawat lumilipas na oras, unti-unti siyang kinakain ng pag-aalala. Ilang sandali pa, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa labas. Mahina, ngunit sapat para tumigil ang puso niya sa isang tibok. Pasensya na. Na-late ako. Na-stranded kasi sa may underpass. Ngumiti si Yena nang makapasok. May dalang mainit na sopas sa maliit na paper bag. Para sa'yo.
Naalala ko sabi mo dati, hindi ka kumakain kapag malamig ang gabi. Tahimik lang si Jiwoo habang inaabot yon. Pero sa salitang underpass, bigla siyang napatigil. Parang may kung anong tumusok sa alaala niyang matagal nang pinilit kalimutan. Underpass? Mahina niyang tanong. Doon ako dati na aksidente. Sagot ni Yena kaswal pero may halong lungkot. Matagal na yon. Bata pa ako noon. May bumangga sa amin na truck. Sabi nila, may boksingerong tumulong sa driver. Pero pareho silang nasaktan. Ako lang daw yung nakaligtas. Unti-unting nanlamig ang kamay ni Jiwoo. Parang biglang huminto ang ulan sa labas. At ang lahat ng ingay ay nawala. Bawat salitang binibitawan ni Yena ay parang pako na ipinupukpok sa puso niya. Hindi ko siya nakita. Patuloy ni Yena mahinang nakangiti. Pero gusto kong pasalamatan yung taong yun balang araw. Kung hindi dahil sa kanya, baka pati ako. Wala na. Napalunok si Jiwoo pero walang salitang lumabas sa labi niya. Hindi niya alam kung paano tatanggapin yung biglang pag-igting ng dibdib niya. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin ang totoo. Pero natatakot siyang baka sa oras na malaman ni Yena kung sino talaga siya mawala ang lahat ng liwanag sa pagitan nila. May mga bagay talaga, mahinang sabi ni Jiwoo, halos pabulong, na mas madaling alalahanin sa dilim. Ngumiti lang si Yena, tila hindi napansin ang bigat ng tinig niya. Siguro na, pero kahit madilim, minsan may liwanag pa rin. Depende kung saan ka tumitingin. Hindi na siya sumagot. Tinitigan lang niya si Yena at sa unang pagkakataon, napansin niyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot-takot na sa sandaling ito. Nagmamahal siya sa taong nasaktan niya noon. Lumipas ang ilang araw at sa bawat gabi, bumabalik ang babae sa booth, minsan dala ang mainit na kape. Minsan tahimik lang. Minsan nakangiti na parang walang mabigat na iniisip. Hindi man sila mag-usap ng madalas, sapat na ang presensya ng isa't isa para punuin ang lamig ng gabi. Minsan, habang patuloy ang ulan, napansin ni Jiwoo na nakatulala ang babae sa labas. Parang may hinahanap. Tahimik lang siya, pero may mga luhang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng poste. Marahan siyang nagsalita. Halos hindi naririnig sa lakas ng ulan. Alam mo ba, sabi niya, lagi akong bumabalik dito kasi dito ko huling nakita ang taong mahal ko. Hindi gumalaw si Jiwoo. Hindi rin siya nakapagsalita dahil parang biglang kumipot ang hangin sa pagitan nila. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagdadala ng alaala, mga tawa, mga pangako, mga gabing puno ng pag-ibig at pagtatapos. Hindi ko siya nakikita ngayon, patuloy ng babae. Pero sa tuwing umuulan parang nandito pa rin siya. Nakaupo sa tabi ko, humahawak ng kape, at pinapakinggan ang katahimikan ko. Tahimik lang si Jiwoo. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Pero nang sandaling iyon, naramdaman niya ang sakit sa boses ng babae. Isang uri ng pagkawala na parang nagiiwan ng marka sa kaluluwa. Ang pangalan niya, natigilan ng babae at marahang ngumiti pilit. Jiwoo rin. Biglang bumigat ang hangin. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon, parang may kumislap na kakaibang koneksyon. Mahina pero malinaw. Parang tinig ng nakaraan na muling nagigising. Hindi alam ni Jiwoo kung bakit nanlamig ang kanyang mga daliri o bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pero isang bagay ang sigurado simula ng gabing iyon, ang simpleng booth na iyon ay hindi na magiging tahimik. Kinabukasan, muling bumalik si Jiwoo sa booth kahit wala naman siyang shift. Hindi niya maintindihan kung bakit, siguro dahil gusto niyang malaman kung babalik din ang babae o baka gusto lang niyang marinig muli ang boses nito
Habang naglilinis siya ng mga papel sa mesa, biglang bumukas ang pinto. Kasabay ng malamig na simoy ng hangin, pumasok muli ang babae, nakasuot ng parehong itim na jacket, at may dalang-dalawang tasa ng kape. "Dalawa to," sabi niya sabay ng ngiti. "Baka gusto mo ring uminit kahit sandali." Hindi nakapagsalita si Jiwoo. Kinuha lang niya ang kape, bahagyang tumango, tahimik silang naupo. Sabay pinakinggan ang mahinang patak ng ulan sa bubong. Walang nagsasalita, pero parang nauunawaan nila ang bawat buntong hininga ng isa't isa. Pagkalipas ng ilang sandali, mahina ang boses ng babae. "Alam mo ba kung bakit ako laging bumabalik dito?" Umiling si Jiwoo. "Hindi lang dahil dito ko huling nakita ang minamahal ko," sabi niya, nakatingin sa labas. "Kundi dahil umaasa akong baka bumalik siya." May kakaibang kirot sa mga salitang iyon. Ang boses niya mahina pero puno ng damdamin. Parang bawat titik ay isang piraso. Ang pusong pilit pa ring buo. "Ang tanga, di ba?" Napangiti siya ng mapait. Sabi nila, kapag umalis na ang tao, dapat matutong bumitaw. Pero paano kung ang alaala niya ang bumabalik sa'yo gabi-gabi? Hindi na nakatiis si Jiwoo. Marahang nagsalita, halos pabulong. "Anong pangalan mo?" Tumingin ang babae sa kanya, tila nagulat. Saglit na katahimikan ang namagitan bago siya sumagot. "Yena," sabi niya. "Bakit mo tinatanong?" Ngumiti lang si Jiwoo. "Wala lang. Gusto ko lang marinig." Pero sa loob niya, may kung anong kumislot. Yena. Ang pangalan na matagal nang naririnig sa panaginip, pero hindi niya maintindihan kung bakit pamilyar. At sa gabing iyon, habang patuloy ang ulan sa labas, nagsimulang mabuo sa puso niya ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Kilala ko na ba siya noon pa? Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Jiwoo. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang pangalan na iyon, Yena. Bawat pagbigkas niya sa isip ay parang kumakaluskos sa loob ng puso niya. May kirot na hindi niya maipaliwanag. Parang tinig na matagal nang nawala pero gustong bumalik. Bumangon siya, kinuha ang lumang payong sa tabi ng kama at muling naglakad papunta sa booth kahit 10 oras na. Tahimik ang paligid. Ang mga poste ng ilaw ay tila mga aninong nagbabantay at ang ulan ay parang mga bulong ng nakaraan. Pagdating niya roon, walang tao. Pero sa mesa, may iniwang tasa ng kape malamig na, ngunit buo pa rin. May nakasulat sa takip, "Hanggang bukas ulit, Jiwoo." Napasinghap siya. Hindi niya maalala na sinabi niya sa babae ang pangalan niya. Kailan niya sinabi iyon? Alam na ba niya na mula pa noon? Bago pa siya makaisip ng sagot, biglang tumunog ang lumang TV sa gilid ng booth kusa itong nagbukas. Kahit hindi naman nakaplug, mahinang static muna. Tapos lumitaw ang imahe ng 2 babaeng magkahawak kamay sa ilalim ng ulan. Isa sa kanila, siya. At ang isa si Yena. Nanginginig ang kamay ni Jiwoo habang nakatitig sa lumang screen. "Hindi, imposible ito," mahina niyang sabi. Ngunit habang pinagmamasdan niya, unti-unting bumalik ang mga alaala. Ang mga gabing magkasama sila ni Yena sa parehong lugar na iyon, ang tawanan sa ilalim ng ulan, at ang huling yakap bago umalis ang tren. "Babalik ako, Jiwoo." Isang tinig ang umalingaw-ngaw sa isip niya. "Pangako." Bumagsak ang tasa ng kape sa sahig. Kasabay ng pag-iyak ng langit, bumalik din ang lahat. Ang alaala, ang sakit, at ang pag-ibig na matagal nang inilibing sa katahimikan ng ulan. Maagang nagising si Jiwoo kinabukasan. Pagmulat ng mga mata niya, ramdam pa rin niya ang lamig ng gabi kagabi, pati ang bigat ng alaala na parang nakadikit sa balat niya.
Sa bawat tibok ng puso, paulit-ulit lang ang tanong, totoo ba si Yena? Pagdating niya sa booth, tahimik ang paligid, walang kape, walang tao, walang bakas ng kagabi. Ngunit sa ibabaw ng mesa, may naiwan na maliit na papel, basa ng ulan. Dahan-dahan niyang binuklat, nakasulat. Kapag bumalik ang ulan, nandito lang ako. Napatigil siya, parang nagdilim ang paligid, at sa mismong sandaling iyon, unti-unting bumuhos ang ulan. Mahina lang sa simula pero kasabay ng bawat patak, may naririnig siyang mga yapak sa labas ng booth. Nang lingunin niya, naroon si Yena. Basang-basa. Walang payong pero nakangiti. At sa ngiting iyon, may kung anong pamilyar hindi ng isang estranghero, kundi ng isang taong minsan niyang minahal hanggang sa mawala. Akala ko hindi ka nababalik. Mahina niyang sabi. Ngumiti lang si Yena. Hindi ba sabi ko, hanggang bumabalik ang ulan, nandito rin ako? Hindi alam ni Jiwoo kung dapat ba siyang lumapit o umatras. Gusto niyang yakapin ito, pero may kakaiba sa presensya ni Yena, malamig, halos parang hindi na siya totoo. Yena, nanginginig ang boses ni Jiwoo. Patay ka na ba? Tahimik. Ngunit imbes na sagutin, lumapit si Yena at marahang hinaplos ang pisngi niya. Mainit, totoo. At sa isang saglit, parang tumigil ang ulan, ang oras, at ang mundo. Hindi na mahalaga kung totoo ako o hindi, bulong ni Yena. Ang mahalaga, naramdaman mo pa rin ako. Bumagsak ang luha ni Jiwoo, at sa pagitan ng ulan at ng katahimikan, niyakap niya si Yena mahigpit, desperado, parang ayaw ng pakawalan. Ngunit sa bawat segundo, unti-unting naglalaho ang yakap, hanggang sa naramdaman na lang niya ang malamig na hangin at ang basang damit sa dibdib. Wala na si Yena, ngunit sa sahig may naiwan na iisang salita, tanging ikaw. Lumipas ang ilang araw, pero hindi pa rin matahimik si Jiwoo. Kahit saan siya magpunta, pakiramdam niya ay naroroon si Yena sa mga patak ng ulan na tumatama sa salamin, sa mga yapak na tila sumusunod kapag mag-isa siya, at sa malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat tuwing gabi. Hindi na siya makatulog, kaya isang gabi nagpasya siyang bumalik sa lumang lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang dating apartment ni Yena. Ilang kanto lang mula sa istasyon. Bukas pa rin ang gate, pero halatang matagal nang walang nakatira. May mga tuyong dahon sa hagdan, at ang halimuyak ng lumang kahoy ay sumasalubong sa bawat hakbang niya. Pagpasok niya, diretso siya sa sala. Doon niya nakita isang lumang kahon. Natatakpan ng alikabok, may pangalan sa ibabaw, Yenahan. Dahan-dahan niyang binuksan iyon. Sa loob, may mga lumang larawan nila magkasama, nakangiti, basang-basa sa ulan. May isang sulat din, nakatupi ng maayos, na parang hinihintay talaga siyang bumalik. Nanginginig ang mga kamay ni Jiwoo nang buksan niya iyon. Mahal kong Jiwoo, kung sakaling bumalik ka rito, ibig sabihin natupad ko na ang pangako ko na kahit anong mangyari, hahanap-hanapin pa rin kita. Pero kung hindi mo na ako makita, huwag kang malungkot. Dahil tuwing umuulan, kasama mo pa rin ako. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Pero baka sa kabilang buhay, doon ulit tayo magkita. Laging ikaw, Yana. Nahulog ang luha ni Jiwoo sa papel. Nanginginig niyang hinaplos ang lumang larawan nila at doon niya napagtanto. Ang araw na umalis si Yena ay siya ring araw ng aksidente. Namatay ito habang pauwi galing sa istasyon. At ang booth kung saan sila nagkita muli ay ang mismong lugar kung saan binawian ito ng buhay. Yena, mahina niyang bulong habang ang ulan ay muling bumuhos sa labas. Bumalik ka nga, pero hindi na para manatili.
Sa pagitan ng mga luha at ng ulan, napangiti siya mapait, pero may kapayapaan. Dahil ngayon alam na niya ang totoo. Ang pag-ibig nila ay hindi tinapos ng kamatayan. At sa bawat pagpatak ng ulan, doon nagsisimula muli ang kanilang always. Gabi na, maulan na naman. Sa parehong booth nakaupo si Jiwoo, tahimik, walang kape, walang TV, pero may dalang maliit na kahon. Nandun ang mga litrato nila, at ang sulat ni Yena basang-basa na sa mga luha pero maingat pa rin niyang hinahaplos, parang hawak pa rin niya ito. Matagal na siyang hindi umiiyak, pero ngayong gabi, hindi niya mapigilan. Lahat ng sakit, lahat ng pangungulila, lahat ng bakit na iniwan ni Yena lahat, ay bumalik kasabay ng ulan. Hanggang sa gitna ng mga patak, may narinig siyang mahinang tinig. Pamilyar. Malambing. Jiwoo. Agad siyang napalingon. At sa labas ng booth, nakatayo si Yena. Basang-basa, nakangiti. Pero sa ngiting iyon, may halong lungkot na parang paalam. Lumapit siya, mabagal. Tila ayaw nang matapos ang sandaling iyon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, parang huminto ang ulan. Tahimik. Tanging tibok ng puso ni Jiwoo ang maririnig. Naalala mo na ako, mahina pero buo ang tinig ni Yena. Tumango si Jiwoo, luhaan. Oh, pero bakit ngayon lang? Ngumiti si Yena marahan habang iniaabot ang kamay niya. Dahil ngayon mo lang ako kaya nang bitawan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Yena malamig, ngunit pamilyar. Sa sandaling iyon bumalik lahat, ang mga halakakan sa ilalim ng ulan, ang mga pangakong binitiwan nila, ang gabing nagpaalam si Yena. Salamat, bulong ni Jiwoo, sa pagbabalik. Ngumiti si Yena. Salamat din sa paghihintay. At bago tuluyang maglaho, marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Jiwoo. Sabay sabing, maging masaya ka kahit wala na ako. At sa huling beses, niyakap niya ito mahigpit, mainit, totoo. Hanggang sa tuluyang naglaho si Yena kasabay ng pagtila ng ulan. Natira si Jiwoo mag-isa sa booth, pero may kakaibang katahimikan sa puso niya. Hindi na siya nag-iisa. Dahil alam niyang kahit saan siya mapunta, kahit ilang ulit pang umulan, si Yena ay mananatiling bahagi ng bawat pagpatak. At sa mahinang tinig bumulong siya sa hangin. Laging ikaw.